kung ang cost naman ng pag-rewind the same lang dun sa pagbili, might as well. Ang gagawin natin, Chok? Binibagong ano, WRX. Nakakahiya naman sa kotse natin masyadong mainitin ang ulo. Good morning mga pards. So kasama natin si Jomari. At aayusin or i-address na nga natin yung ating concern sa overheating nitong project car natin. So kung naalala nyo nga, medyo matindi-tindi ang pinagdaanan natin dito sa sasakyan na to. Well, nakasurvive naman. Napansin ko na pag umiinit na siya, eh hindi nag-engage yung fan. There might be a concern or kailangan tingnan siguro yung sensor, or possibly baka sira na rin yung ating fan, kailangan ng palitan. And sa ngayon, ida-diagnose natin ano nga ba ang concern at kung ano nga ba talaga ang papalitan natin. So susubukan nga na tropa natin dito si Jomari na i-rekta yung fan. Saan mo kakabit yung power supply? Dito sa baterya na? Alright, so ano findings natin, Jomari? Sira po yung isang fan. Sira yung isang fan. Subukan natin, baka naman pero yun, nasunog. Yan, umandar hindi. Yan, umandar. Mahina itong ganitong fan para sa radiator. Baka dahil hindi naman umandar. Dapat mabilis, no? Oo. Yan na ba yan? Oo. Oo nga, mabagal to para sa Yeah, para ganyan lang. Yung isang fan sira. Ito umaandar pero mabagal. Oo. Ito naman totally wala. Oo. So ang ikot dapat niyan parang sa electric fan, di ba, Sunny? Same car guy problems. Yun ang mabilis pa yan eh. Tingin dapat talakas yan. Yun, parang wala lang. Tagalin yung fan. Baka makahanap tayo fan lang or yung motor lang sa fan. Kasi pag bumili ka ng set, mahal yun. Bibilin mo lahat to. Unlike kung fan lang naman ang problema or yung motor ng fan lang ang problema, baka motor lang naman. Galing yun bilis ng bata natin. Ganun lang. Universal, no? Saya talaga. O di ba nagiging posible mga project car natin ngayon? Posibleng naasikaso dahil may katulong. Nahanap ka natin yung culprit. Ayun yung mga fans natin. So nag-uusap kami ni Chong if necessary bang palitan lahat. Well, syempre, mas maigi kung palitan lahat. Pero syempre, titingnan natin kung ano yung mas budget friendly, di ba? Para mas makatipid nga. Ang normal pag Check muna natin kung merong mabibili na motor lang. So yung mga basic talent to, di ba? So, basic na basic. maghanap tayo ng fan. Hanap tayo fan. FD. Oh. Halos na lang denso na. 1,000. Ayan. Di ba? Yeah, yan yun, di ba? Oo. Pwede na. Sige, order. Hello mga parts. Dumating na nga yung in-order ni Chong na motor. Ayan. So, ito yung bago and ito yung luma. So we have two motors. Yung isa fits perfectly. Na-testing na rin to ni Chong at perfect, gumagana. However,
Yung isa is hindi umaabot yung kabitan ng propeller. So may modification na gagawin si Chong para mag-fit dito. Hindi nagawa mo. Tabas. So from the original or stock na propeller, hindi siya nag-fit saan dito. Sa ano? Ba tawag yan? Sa shaft? Sa shaft. Sa gitna. Gitna. Kaya binabawasan. So may konting modification na ginagawa. So ano pa rin? Ayan. Hindi pa rin abot kahit bawas na. So ang mangyayari, eto, ililipat ko ng posisyon sa harapan. So basically, ubusin mo na yan. Babawasan, ipa-flat ko lang. Ipa-flat mo lang. Dito na nakabitan. Ubus na. Ayos. So ayan, sa mga nagtatanong pala or curious and mga concern natin ng mga parts dyan, bakit natin dinay si Dory kahit medyo may concern tayo sa overheating. So nagbumiyahe tayo noon mula Alabang hanggang dito sa Batangas. Kaya natin pinush pa rin yun kahit may concern nga siya sa overheating. It's because nandito yung ating pwesto. May lugar tayo dito para we can work around the car. At the same time, nandito yung mga tools natin and yung ating supporting team. Kasama na dyan si Chong and si Jo Marie na rin. Kung hindi ko yung gagawin yan, it's either dadaling ko sa talyer, siyempre gastos pa. As much as possible nga ma-DIY natin, kaya natin to dinala. Although may risk yun, na itawid naman, di ba? So that was the reason bakit natin pinush pa rin kahit nag-overheat during that time. So katulad ngayon. Ayan. Napapalitan na yung ating fan motor. Ayan. So minamaximize natin kung ano pang meron tayong current na gamit. Unless otherwise bibili tayo. Subukan muna natin. Baka naman gumana, di ba? This is it. Oink. Yun! Wow! Anong ginawa mo? Naglagay ko ng spacer para lumabas yung ano. Pero wala kang binago dito, ganyan pa rin talaga siya. Hindi, nakakabit siya dito sa labas. Pinilipat ko sa likod. Nandito siya sa labas. Okay. Yung mounting niya, Oo. nilipat ko sa kabilang side. Okay. Para lumabas dito. So, instead of nakaganyan siya, nilipat mo sa kabila. Tapos dyan mo kinabit. Ngayon ang problema kanina, dumidikit yung propeller, yung fan, doon sa plastic part na to. So, nag-trim ka lang ng trim. Hindi, nag-spacer. Ayos na! Sige, bukas mo na kabit yan. Konting spacer, konting tabas-tabas, konting washer. Asa? Yun. Ngayon, address na natin ang overheating problem. Ha? Di ka pa sure! Di ka pa sure! So, that's only the part 1 na pag-address. Basta alam lang natin sira yung radiator. Yan! Doon pa lang natin malalaman kung bakit may overheating. Pero kung pupusta ka ba sa nangyari, tingin mo anong problema? Mukhang radiator pa. Kasi nga, Cold din. Pag tumatakbo ka, pag tumatakbo, bumababa. Pag nagta-traffic lang talaga. So possible. Sabihin wala kang ano. Hangin. Yung cooling system mo kapag ka traffic. Yan, galing ni Chong. So since it's 5:30 na, umuwi ka na.
Ayan. Makulimlim na morning mga pards. So next day tayo. Tutuloy na nga natin yung ating pag-aayos or pag-a-address ng concern natin for our overheating concern ni Dory. So syempre nandyan again si Chong. So yan. Kakabit na natin yung radiator fan dyan. Ang tanong, Ano yun? gloves para pro. Ang tanong, may polarity kaya? May receipt. Yeah, kung Irreversible. depende sa pagkakasaksak. Irreversible kaya? Pro ba kunwari pag naka-gloves? Okay. Ano yan? Pahinga pa ba? Sige, isa pa. Papunta dito. Pabuga. Pabuga. May polarity sa anin. Ayan. Ito, palabas naman. Pahigo. Oo, reverse naman compared kanina. So, yung positive. Na-testing na natin yung polarity ng fan. Ang kailangan na lang natin ma-check ngayon is pag sinaksak natin, ang kailangan na lang natin ma-check ngayon is kung nag-activate ba yung fan pag na-reach na yung high temp ng engine. So check natin kung gumagana yung thermostat sensor. Kakabit na muna natin. Color coding muna. Blue is blue, black is black. Alright. Yan. We will be testing na nga yung fan. And then we will be testing out if mag-activate siya. If na-reach niya na yung temperature. Yan. Wala na rin tayong gas. Wala tayong pambiling gas. Ganda ng kotse, walang pambiling gas. Yan, magagas na rin ako. Okay. So, ikot tayo ng konti para Mamaya tumirik. gas na rin. Baka mamaya tumirik pa yan. Oh, sige, dahil naka-steady lang tayo. Ikot lang. Alright mga pards, susubukan natin na i-reenact ang regular driving conditions. Hindi naman kasi pwede or hindi naman kasi healthy na i-testing natin na naka-idle lang yung sasakyan para ma-check if mag-overheat siya or hindi. So we have to run the car para ma-reach niya yung temperature niya na kung saan ma-activate yung sensor para umandar yung fan. So ikot tayo ng konti para magpagas na rin since wala na nga tayong gas. So far so good. Pero check natin mamaya kung umaandar ba yung fan.
kotse na walang pera. Mother, bang nakikita mo? Papunta doon. Tissue. Pabuga. Isa. Oh. Ito tama. Ito baliktad. Oh, yan na lang sa address natin. Pahigop yung isa. Alright. Polarity lang yan. Took me 1 year. Basic radiator fan lang pala. So palamigin na natin yung makina para ayusin natin yung polarity nitong isa, since ito is pabuga. Dapat kasi pahigop katulad nung isa. Siya nga naman, di ba? Plano nga natin pang daily to, ha? Reprocess ng aircon. Kasi yung aircon natin gumagana yung fan pero walang lamig. So ito yun, di ba? So ang sabi ni Chong, since may background dyan si Chong sa air conditioning, eh papareprocess na yung aircon. Alright, so yan ang sunod na gagawin natin. Kaya naman tumakbo kahit walang aircon, pero syempre mas maganda pa rin kung meron, di ba? Pang daily nga eh. Ano na, lumamig na. Init nga naman. So ang tinatrabaho ngayon ni Sunny Boy is yung pagpalit ng wire. Mali yung polarity. Basic na lang yan. Yeah, ikot ko ulit. Ikot ko ulit, final. Nandito ba susi? Alright mga pards, so this is our final run for today para kay Dory. So mag-ikot-ikot muna tayo. Woo! So yan mga parts, we are cruising. Medyo bumibira minsan ng konti or bumabomba tayo ng konti para masubukan nga yung ating bagong installed na fan. So ayan, so far so good naman. Yun lang pala, radiator fan. So shoutout nga pala sa Paps Ramon natin na nagbigay ng advice. Dumaan din daw siya sa ganitong challenge eh. So Paps, thank you so much sa advice na binigay mo. And tama ka nga. Hindi na tumataas yung temperature. Lagi lang nasa gitna. Tara, pabalik na tayo ng shop. Ayos. Ayos na. Ayos na. Final check. Yan. Very good. Success. Kanina wala nang ingay. Ha? Kanina wala nang ingay. Nawala na yung ingay. Siguro dahil bago lang. Diba? O, ayan. Sinyalis na mabuga. Ayos. Nice, Chong. So it's a success. Very good. Na-address na natin yung ating
overheat concern. Ganun lang kasimple. Buti na lang at naidala na nga natin yung ating sasakyan dito sa ating pwesto sa Batangas at natulungan tayo ng mga tropa natin. So ngayon, kampante na tayo dahil hindi na tayo mag-overheat. So check na lang natin yung ibang mga concerns. Actually halos wala na. So check na lang natin kung ano pa yung pwede nating i-upgrade or i-improve para dito kay Dory. I hope you like this video at sana may natutunan kayo sa shinare namin experience together with Sunny Boy right there. Please do like, click the like and subscribe button para updated kayo sa mga projects natin and adventures. And that's it for today mga parts. Sana nagustuhan nyo yung video natin today at lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both. Daming project ko. Ganda na naman ang project mo ah. Hindi ko alam kung malalabas. XR125 converted into Ano yan? scrambler or tracker?